Okay guys. So ngayon, 10 minutes to, sasabay ko to. So i-release ko lang yung katawan ko habang nagsasalita ako. So at least, hindi ko na kailangan mag-release pa. Nakasave ako ng 10 minuto. Diba? So, ngayon pag-usapan natin guys, kung sino yung paborito nyong superhero. So ako, ang paborito kong superhero si Batman eh. Kasi tangina ang lupit niya eh. Isipin mo, tao lang siya. Actually, bata siya na may trauma. Diba? Bata pa lang siya, may trauma na siya. Tapos, naging superhero siya. Dahil, bakit nga ba siya naging superhero? Putang ina. Inikwento ko, nakalimutan ko. Naging superhero siya. Naging vigilante siya dahil pinatay nga yung magulang niya. Ng Kuldapper ba yun? Puta. So, huwag na natin puntahan yung kwento. So, bakit ko ba siya nagustuhan? So, nagustuhan ko siya dahil nga tao lang siya eh. Pero isipin mo, nakakasabay siya kila Superman. Diba? Tapos yung mga gamit niya, hindi naman kagaya si Iron Man, high-tech na yung gamit eh. Si Batman talaga, skilled siya, tsaka matalino siya. Diba? Skilled siya, matalino siya, tsaka lahat ng meron siya, kung ano yung skills na meron siya, pinaghirapan niya talaga, nag-training talaga siya para makuha yun. Diba? So, ang lupit. Lalo na yung part na natalo siya ni Bane, nabugbog siya. Tapos napunta siya dun sa malalim na butas. Ang angas ng part na yun, guys. So, panoorin nyo yung The Dark Knight. Batman The Dark Knight. So, ang angas nun. Kasi ako pag nanonood ako ng movie, pinapanood ko talaga siya ng seryoso. Tapos, tinitignan ko kung ano yung mapupulot ko. Kung ano yung lesson na mapupulot ko. Hindi ko lang siya pinapanood. Diba? So, isa sa paborito ko yung The Dark Knight. Yung kay Bane. Yung nandun si Bane, grabe yun. Nabugbog siya, tapos may karoon siya ng injury. Tapos, kahit nandun lang siya sa baba, kahit nandun lang siya sa ilalim ng butas, rumicover siya, naggumawa siya ng paraan para makapag-training siya. In real life, ganun talaga eh. Kung ano yung nakalatag sa'yo, gamitin mo kung ano yung pwede mong gawin dun sa mga nakalatag sa'yo. Sabay, syempre, habang ginagawa mo yun, nagle-level up ka pa din. Nag-start ka from the ground up, from the ground down eh. Hindi mo na nagagawa yung dati mo nagagawa eh. Siya, ganun nangyari sa kanya. Tapos yung tingin pa sa kanya ng mga tao doon, parang grabe to ah. Parang amazed yung mga tao sa kanya. Grabe yung willpower ni ni Batman, Brad. Kaya solid yung mga Batman ni Christian Bale, yun yung pinaka-paborito ko. Christopher Nolan pa yung director nun, napakalupit. Yung ngayon kasi parang medyo pambata eh. So, basically yun. Idol ko si Batman dahil yun siya. Superman, tangin na malakas na si Superman eh. Hindi na nga nagtitraining si Superman eh. Diba? Hindi siya nagtitraining. Tangin na, ka magtitraining, ang lakas mo na wala ka nang ititraining eh. Feeling ko yun yung pinaka-weakness nga din ni Superman, no? Ano nga kung sobrang lakas mo na? Kasi sobrang lakas niya na eh. Paano pa siya magpapalakas? Ano pa yung growth? Okay. Pwede siya mag-grow mentally. Okay, so okay lang din pala. Kasi wala nang i-grow si Superman sa strength eh. So, dahil na max out niya na yun, pwede siyang mag-focus ngayon sa character niya. Diba? Four minutes pa lang yan. Parang feeling ko, ang dami ko na nasabi ah. Ay, bola. Okay. So, usapang superhero. Yun. Kaya ako na si Batman. Tapos mag-move on na tayo. So,
tignan mo sa mga ganung palabas, pinapakita na rin doon kung ano kung gaano kalakas yung kakayahan ng tao eh. Kasi isipin mo, malakas naman talaga tayo. Lahat tayo, walang difference sa isa't isa. Exposure lang. So yung mga nakikita natin na gumagawa ng mga nakakatakot na bagay, wala tayong difference sa kanila, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Pinagkaiba lang natin, exposure. So sila, in-expose nila yung sarili nila sa mga nakakatakot na bagay na yun ng paulit-ulit. Hanggang sa nakakatakot pa rin siguro pero confident na sila na kaya nila. 'Di ba? So exposure lang talaga guys. So kung gusto nyo na maabot yung fitness goals nyo, i-expose nyo yung sarili nyo sa, sorry may mouthpiece ako sa mga hindi nakakaalam. I-expose nyo yung sarili nyo sa sa bagay na ginagawa ng taong gusto nyong maging. Okay? So for example, gusto nyo maging si Arnold Schwarzenegger. So kung gusto nyo maging si Arnold, basically kailangan nyo mag-workout. Yun yung ginagawa niya palagi eh. Mag-workout, kumain, di ba? Hindi mo naman kailangan kopyahin lahat. Kopyahin mo yung traits niya. Kaya siya mayroon ng bagay na yun. So bakit siya bata? Bakit siya may legendary na katawan? Training, tsaka siyempre nag-diet siya. So basically, yun yung kailangan maging normal sa'yo. Normal yung dapat sa'yo. So hindi siya, kung nakakaramdam ka na nahihirapan ka, ibig sabihin hindi siya normal sa'yo. Di ba? Hindi siya normal sa'yo. Kaya yung katawan mo, nagre-react siya nang wala siya sa comfort zone kasi sanay siya na ito lang ginagawa niya. Ngayon, iniba ba yung ginagawa mo? So, para ma-rewire mo yon, for some people, mabilis lang nila na-rewire. For some people, ang tagal na nilang pinababayaan sa sarili nila, taon na. And even the slight change lang dun sa routine nila, sa pattern nila, tumataas na yung anxiety nila. Kailangan nila magsimula sa maliliit na bagay. Okay? So, basically, ewan ko kung lately ito yung pinakagamit ko na salita sa mga nakakausap ko na inquiry. Na alam ko kaya mo. Actually, alam mo rin na kaya mo. Kaso, hindi ka sigurado. Hindi mo ina-assure sa sarili mo. So, yung isang bagay na kailangan mo, hindi yung assurance ng ibang tao. Assurance mo. Assurance mo sa sarili mo na makukuha ko to. So, kung i-assure mo sa sarili mo na makukuha mo to, tapos gagawin mo yung mga kailangan mong gawin, kahit anong mangyari, so ipapakita mo sa actions mo na gusto ko to, hindi ko to titigilan hangga't hindi ko to makuha. So, yung physical na itsura, yung weight loss, isa yan sa mga goal na pwede nyong simulan. Kasi 100% kaya nyo siyang kunin eh. Hindi nyo kailangan maging mayaman, hindi nyo kailangan maging kahit ano. 100% pwede nyo baguhin yung katawan nyo. Actually, i-one up pa natin. 100% kaya nyo baguhin yung sarili nyo. Paano kayo gumalaw, paano kayo mag-react, paano kayo mag-behave. Diba? Pwede nyo yung baguhin ng libre, hindi nyo kailangan gumastos. So lahat ng gusto nyo, kung gusto nyo pumayat, gusto nyo gumanda katawan nyo, gusto nyo baguhin yung sarili nyo, libre yan. Libre yan. Kayang-kaya nyo siyang gawin ng isang iglap. Kung mag-decide kayo ngayon na, sige, gagawin ko na to. Boom, kaya nyo gawin yan. Kailangan nyo lang i-flip yung switch. So, sa mga nakaranas na nito, nagigets nila kung ano yung switch na yan. So, kung hindi nyo pa na kayo, na hindi nyo naiintindihan kung ano yung switch na sinasabi ko, continuous effort lang guys. Huwag kayong susuko hanggang sa mahanap nyo yung switch na yun. Kasi pag na-turn on nyo yung switch na yun, bro, ibang klase. Pag na-turn on nyo yun,
pag na-turn on yung switch na yun, may madidiscover kayong sarili nyo at masasabi nyo na meron pala ako nito sa loob ko. Ang pumipigil lang sa akin para makuha ko to is doubt. Meron ka sa loob mo. Sundin mo yun. Ang ina, mag-gym na ako.